Sa nakaraan nating kwento ay sumali si Kang Wu at Sehun sa Guardian ng Gaia System. Makalipas ang isang linggo ay bumalik na si Sehun sa pagsisinay sa ilalim ng gabay ni Chien Mujin. Samantalang si Yeonjo ay abala sa pag-iimbestiga sa mga galawan ng Demon Cultist. Kasabay ng pagiging busy nito sa dami ng inaasikaso na pop list, nagtonggo si Kang Wu sa headquarters ng Guardians at nakipagkita sa pinuno na si Gaia. Nagtaka si Kang Wu at sinabi na parang magbago ang lugar na kinalalagyan nila di gaya ng dati. Tugon ni Gaia na ang ibang lugar ay guest reception room. At sa lugar na kinalalagyan nila siya nakatira, ang tinatawag niyang Hall of Protection. Tugon ni Gaia sa ating bida na lagi naman siyang maroon kaya maaaring pumunta si Kang Wu kahit kailan nito gusto. Sagot ni Kang Wu na nauunawaan niya pero bakit siya nito pinatawag? Sinabi ni Gaia na para bigyan ito ng una nitong mission. Seryosong tanong ng ating bida na anong klaseng mission ang ibibigay nito. Sa loob-loob niya ay masaya siya dahil sa wakas may mission na siya. Salamat ni Gaia na kamakailan lang ay ang Gaia System ay Buman Iles umiikot. Mungkahi ng ating bida na siguro talagang nangyayari talaga iyon. Tugon ni Gaia na ganun na nga pero hindi na dating bilis nito. Marahil may kakaibang nangyari. Tanong ng ating bida na ano namang ibang dahilan. Paliwanag ni Gaia na tulad ng sinabi niya noon na ang Gaia System ay may makapal na barrier noon. Sinisilyuhan nito ang ibang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Dagdag pa ni Gaia na pinagsususpetsahan niya na ang Demon of Prophecy ay dahan daw ang sinisira ang selyo. Hindi naman mapalagay si Kang Wu at napapaisip na lang na kahit iyon ay alam din ni Gaia. Pahayag ni Gaia na ang Demon Cultist ang dapat sisihin sa bagay na iyon. Sinabi ni Gaia sa ating bida na narinig nila na may namataang sinyales ng Demon Cultist sa Korean city of Daegu. Kaya pinatawag kaagad niya si Kang Wu. Sa isip-isip ng ating bida na alala niya ay naubos na ang Demon Cultist ng Korea matapos mawala si Baek Kang Yoon at mamatay ito. Sagot ni Kang Wu kay Gaia na nauunawaan niya at aalis na siya. Ayon kay Gaia na ang pag-alis ng mag-isa para sa Miss Hong Yoon ay napakadelikado kaya tatawag siya ng ibang guardian para suportahan ang ating bida. Sagot ni Kang Wu na ayos lamang na mag-isa siya. Alam niya na busy ang iba sa kani-kanilang teritoryo. Hindi dapat sila mag-aksaya ng mga human resources sa mga ganitong bagay. Sa ngayon ay mag-isa lamang siyang mag-iimbestiga. Natuwa si Gaia at sinabi na nauunawaan niya. Naniniwala siya sa ating bida at mag-aantay na lang siya ng magandang balita. Matapos ng lahat ay nagtonggo si Kang Wu sa terrace ng kanyang bahay. Habang siya ay nagmamuni-muni ay naiisip niya na pag hinuli lamang niya ang mga iyon ay magiging sagabal lamang ang mga iyon sa pagpapaamin sa mga demon cultists. Maya-maya ay biglang dumating si Echidna habang nakasilip sa likod ng pinto at tinanong si Kang Wu kung pinapatawag ba siya nito. Sagot ng ating bida na pinapatawag nga niya ito at tanong na anong kinakain nito. Kumpiyansang ipinakita ni Echidna ang kinakain niyang tteokbokki, at sinabi na lagi siyang nilulutuan ni Balzac ng mga pagkain na natututunan nito kay Sola. Tinawag ni Kang Wu si Echidna palapit at sinabi na pupunasan niya ang mukha nito. Sa anino ni Kang Wu ay biglang may namamang-amahi at nagtanong na kung pinapatawag ba siya ng kanyang master. Sumangayon naman ang ating bida. Awkward at pinagpawisan ang mukha ni Kang Wu matapos makita si Balzac na nagpapakyut sa kanya at may dala pang tteokbokki. Tanong ni Kang Wu kay Balzac na wag nitong sabihin na natuto itong magluto mula kay Sola na suit-suit ang outfit na iyon. Sagot lang ni Balzac na ang mundo ng pagluluto ay talagang nakakamangha. Binigyan pa nito si Echidna na ng tteokbokki habang nagtatanong kay Kang Wu kung bakit siya nito pinatawag. Ayon sa ating bida na wala lang naman iyon. At dahil ang dalawang ito ay nababagot na habang nakakulong sa loob ng apartment. Nakangiting sabi ni Kang Wu sa dalawa na mayroon silang mission habang hawak ang kanyang guardian mask. Natuwa ang dalawa dahil may mission na sila sa wakas, habang namamangha si Echidna sa astig ng maskara ni Kang Wu. Nagtonggo sila Kang Wu sa 3 A-rank gates kahalintulad noong Cataclysmic Day. Katulad sa Sapporo, Japan, ang Korean city ay nag-collapse. Sa isip ni Kang Wu na dahil wala siyang naramdamang demonic energy sa paligid ng A-rank gates ay nagtonggo sila kung saan siya nakaramdam ng matinding demonic energy. Pagpasok nila sa gate ay nasabi ni Kang Wu na tama ang kanyang hinala. Sa bandang unahan ay nakakita sila ng isang bitak. Nilapitan nila ito at napansin na lumalaki na ang bitik na iyon.
Napangiti si Kang Wo at nasabi na gaya ng kanyang inaasahan. Sa unahan ay nakakita sila ng mga naglalakihang mga halimaw na palapit sa kanila. Nakatayo lamang silang tatlo habang inaante ang mga halimaw na iyon. Nanlilisik ang mata ng mga halimaw at tumutulo ang labaw sa bibig. Ayon kay Kang Wo na ang normal na halimaw ay kumikilos dahil sa kapangyarihan ng Mana Stone. Liban sa magic power, ang mga iyon ay nagtatagli ng demonic energy. Naisip pa niya na mayroong demon monster na nasa paligid lang. Sa kanyang pag-iisip ay may isang nilalang na nagsalita at tinanong sila kung sino ang mga ito. Ang nagtanong ay ang taong nakatalukbong sa likod ng mga halimaw na may lilang braso. Sinabi ng lalaki na mukhang hindi taga-war ang squad ang dumating at marahil taga-Red Rose Guild ang mga ito. Tinaas ng pangit na lalaki ang kamay niyang may simbolo at naglalabas ng demonic energy habang sinasabi sa ating bida na kailangan niyang patayin ang kung sino mang nanghihimasok. Pinasugod ng lalaking nakatalukbong ang mga halimaw nito para paslangin ang ating bida at mga kasama nito. Maangas na sinabi ni Echidna na siya na ang bahala sa mga halimaw na iyon. Nag-ipon ng hangin sa bibig si Echidna, sabay ibinugas sa mga halimaw ang malakas na hangin mula sa kanyang bibig. Sa lakas ng atakeng iyon ni Echidna ay tumilapon ang mga halimaw at nabutas ang mga katawan at nagkapera-peraso. Sambulat ang mga party ng katawan ng mga halimaw. Tumawa si Balzac at nilabas ang kanyang makapangyarihang tungkod na naglalabas ng demonic energy. Sinabi ni Balzac na hindi ng kalaban tinuturing ng maayos ang mga mahalagang bangkay. Naglabas si Balzac ng mga sinulid na tumusok sa mga katawan ng bangkay. Matapos noon ay nagdikit-dikit ang mga katawan. Nakatingin lamang ang mga halimaw habang tumutulo ang laway. Pinagtahi-tahi ni Balzac ang mga katawan ng mga bangkay at nakabuo siya ng halimaw na tinawag niyang flesh golem. Inutos ni Balzac sa flesh golem na patayin lahat ng mga halimaw na nasa kanyang harapan. Naghanda ng isang pag-atake ang flesh golem sabay sinuntok ng malakas ang mga halimaw. Lipadan sa ere ang mga halimaw matapos suntukin ng flesh golem. Nagulat ang lalaking nakatalukbong dahil natatalo ang kanyang mga halimaw. Nanlaki pa ang mata nito matapos makita na aatakihin na siya ng flesh golem. Nang akmang tatamaan na siya ng malakas na suntok kaya inactivate ng lalaki ang simbolo sa kanyang kamay. Inutos ng nakatalukbong na lalaki na sa halimaw na patayin ang flesh golem at tinawag nito ang halimaw na chrysalises. Mabilis na kumilos ang chrysalises at sinangga ang atake ng flesh golem. Wasak ang kamay ng flesh golem matapos harapin ang chrysalises. Nagulat si Balzac sa nangyari dahil hindi niya iyon inaasahan. Umatake ng napakabilis ang chrysalises kaya nabutas ang katawan ng flesh golem at nalure-lure ito. Nakapanood si Kang Wo at Echidna habang nakikita ang nahuhulog na party ng katawan ng flesh golem. Sa isip ng ating bida na noong narinig niya na sinabi ng lalaking nakatalukbong ang salitang chrysalises ay akala niya ay siya lang ang nakakaalam sa bagay na iyon. Isang demon na may item na armor na parang kaliskis na bumabalot sa buong katawan nito. At may acid na tumutulo sa bibig na parang isang dugo. Bumungad sa kanilang harapan ang demon na may matatalim na kuko at pangil, nakakatakot at may simbolo sa noo na halatang kinukontrol. Inisip ng ating bida na kung nagawa ba talaga ng lalaking nakatalukbong na i-summon ang chrysalises. Kung kaya ba talaga nitong makontrol ang demonic monster na nagmula sa ikawalong palapag ng hell. Biglang sumugod ang chrysalises sa ating bida para siya ay paslangin. Pero inutos lang ni Kang Wo kay Echidna na samahan nito si Balzac na patayin ang iba pa. Inihanda ni Kang Wo ang kanyang paa sa pag-atake habang sinasabi na ang mga demonic monster na kanyang nilamon sa Manchuria ay hindi nakasisya. Tungkol naman sa demonic energy mas mabuting lamunin ang chrysalises. Ingat lang ni Kang Wo ang kanyang kanang paa para iwasan ang mabilis na atake ng chrysalises. Inangat niya ito ng mataas sabay binigwasan ng malakas na sipa ang ulo ng chrysalises. Sa lakas ng atake ni Kang Wo sa chrysalises ay baon ang ulo nito sa lupa. Nakatawa lang naman ang ating bida matapos ng ginawa niya sa mabangis na demon. Bumuga pa ng asido mula sa kanyang bibig ang monster demon, na naging dahilan naman ng pagbitak ng lupa matapos tamaan nito malapit sa kinaroroonan ni Kang Wo. Kasunod nito nagpatalon-talon sa buong lugar ang dambuhalang halimaw, na layuning lituhin at sindakan ng ating bida na sumusunod naman ang tingin sa bawat galaw nito. Sa kabila ng bilis ng monster demon batid ni Kang Wo na isa lang ang nilalayo nitong puntiryahin,
kaya't bago pa ito makalapit sa kanya agad niya itong binigwasan, saka sinabing alam niya ang mga katangian ng halimaw na si Chrysalis. Kasabay nito dinaklot ni Kangwo ang patulis nitong buntot saka pinagwawasiwas sa ere ang monster demon, napadaing na lang ang dambuhalang butiki na walang magawa sa lakas ng ating bida. Matapos pagsawa ang iwas-iwas sa ere agad niyang itong inihagis, saka inis na sinabing walang karapatan ang nakakadiring kulisap na ilapat ang kanyang ngipin sa kanino mang tao. Ilang ulit pang bumalandra sa pader ang halimaw bago tumilapon sa pader, kaya't nabigla naman ang lalaking nakasuot ng pang-demonic cult. Nang marinig ni Kangwo ang inis na pagtanong ng lalaki kung ano ang ginagawa ng demon na si Chrysalis, at sarkastikong pag-utos dito na muling atakihin ang ating bida, napaisip si Kangwo kung paano nito nauutusan ang isang demon, gayong halata naman na hindi ganoon kalakas ang lalaki. Dahil sa kuryosidad na isipan ni Kangwo na tingnan ang posibleng dahilan, sa pamamagitan ng Authority of Observation. Dito nakita niya na ang lalaking kaharap ay nagngangalang Park Young-chan at nasa 7th Awakening at nasa level 63 pa lang. Nang makita ito lalong tumaas ang kuryosidad ng ating bida, dahil sa ganoong level ng awakening kahit na taglay nito ang demonic energy, ay hindi nito magagawang kontrolin ang ganoon kalakas na demon. Matapos ang ilang segundo pang pag-obserbo nalaman ni Kangwo na ang magic circle ang sekreto nitong paraan, upang mapasunod ang mga monster demon. Ngunit sa nakikitang pagkontrol ng lalaki sa mga demon, napangisi na lang si Kangwo dahil ani ay malaki ang kaibahan ng pagsunod ng mga ito kung wala itong kapintasan. Habang pabulyaw na nag-uutos si Yang Chan sa halimaw umayos naman ito ng tayo at matalim siyang tiningnan, na animoy handa ng sumugod anumang oras. Lalo namang nagalit naglalaki dahil sa mga tinging iyon, habang pumapatak ang asido na nagsisilbing laway ng dambuhalang butiki. Habang pinapanood ni Kangwo ang senaryong namamagitan sa dalawa, napagtanto niyang limitado lang ang oras ng pag-uutos ng lalaki sa halimaw. Ngunit walang balak ang lalaki na magpatinag kaya't mas lalo niyang pinag-igting ang kapangyarihan ng magic circle, kasabay ng pagtaas ng kamay upang utusan ang dambuhalang butiki. Habang abala ang lalaki sa persigudong pagbibigay ng utos sa dambuhalang butiki, utay-utay na lang pinalabas ni Kangwo ang kanyang kapangyarihan na lumapit mula sa likuran ng lalaki. At huli bago nito maramdaman na unti-unti na siyang binabalot ng nakakapangilabot na halimaw. Kasunod nito napatulala na lang siya nang maramdamang wala na ang kamay na kinaroroonan ng magic circle, dahil nagawa na itong putulin ng malahalimaw na kapangyarihan ng ating bida. Napasigaw na lang ang lalaki kasabay ng pag-upo sa sahig at malakas na pagdaing dahil sa sakit, saad naman ang ating bida na mukhang naabot na ni Yang Chan ang limitasyon upang mapasunod ang halimaw. Matapang nasagot naman ni Yun Chan na huwag magpatawa ang ating bida, dahil walang sino mang apostol ng Evil Magic Circle ang may limitasyon. Mapang-asar na sinang-ayunan naman ni Kangwo ang lalaki, saka itinanong kung alam ba nito ang katangian ng pinapasunod nitong halimaw. Napangisi pa si Kangwo nang sabihin ni Yang Chan na walang kwenta lang ang sinasabi ng ating bida, dito naging malinaw na wala ngang alam ang lalaki sa katangian ni Chrysalis. Pasiga na tanong ng lalaki kung ano ang paligoy na sinasabi ng ating bida, habang di niya namamalayang utay-utay ng tumatayo ang halimaw at matalim na nakatingin sa kanya habang naglalaway. Sa hell kung saan napakaraming monster ang dambuhalang butiki ay itinuturing lang na maliit na halimaw, kaya't gumagamit ito ng siguradong taktika kung saan mauutay-utay ang biktimang mas malaki kesa sa kanya. Napasigaw at napaupo na lang sa takot si Yang Chan nang makita ang dahan-daang paglapit ng halimaw, na animoy gutom at handa na siyang lamunin bilang hapunan. Unang pinupuntirya ng Chrysalis ang reproductive organ ng kanyang biktima, bago ito tanggalan ng ulo upang lamunin. Kaya't habang papalapit ang halimaw malakas na napasigaw na lang ang lalaki at napasuka kasabay ng pagkawala sa sarili. Napatigilid naman si Kangwo at naaaduang tinapunan ng tingin ang sumabog na suka ng lalaki, dahil sa tindi ng presyong dala ng halimaw na sumire sa reproductive organ nito. Ayon kay Kangwo isa nga ang Chrysalis sa pinakamalupit na halimaw, dahil sa ganoong paraan ng taktikang sa pangbibiktima. Malakas pang umatungal ang dambuhalang butiki kasabay ng tangkang pagsugod, upang isagawa ang huling hakbang at tuluyang lamunin ang lalaki. Ngunit agad itong binigwasan ng mahinang suntok ni Kangwo, na mabilis nitong ikinahandusay at kinamete. Naglingga-lingga pa si Kangwo upang tingnan at suriin ang paligid, nang makita niyang nagawa na din ni Echidna at Bolrak ang kanilang misyon, oras na upang umpisahan ang interogasyon.
Umupo ang ating bida sa harap ng walang malay na lalaki na si Yang Chan, ngunit tinawag niya itong Partnop Chan kasabay ng malakas na tawa, habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaking dimitsurahan dahil sa sumabog nitong suka na nakapaligid pa sa buong mukha nito. Inis na utos ni Kang Wo sa lalaki na manumbalik ito sa kanyang sarili, ngunit nang hindi pa din ito bumabalik sa dati oras na upang siya na ang gumawa ng hakbang. Agad niyang itinuon sa noo ni Nopchen ang isang daliri, kasabay ang pagpapagana ng Authority of Concentration. Isang utilidad na taglay ni Kang Wo kung saan sapilitang babawasan ang nadaramang sakit ng target, upang mapataas naman ang level ng kanilang konsentrasyon. Kabaliktaran ito ng Authority of Range kung saan mas pinapalakas ka ngunit nababawasan naman ang taglay mong armas. Ang Authority of Concentration ay nakakapagbigay ng lakas kaya't isa itong positibong epekto, ngunit sa ganung sitwasyon ay wala ng iba pang pagpipilian si Kang Wo. Kasabay ng pagpitik ng daliri sa noo ng lalaki, hindi nagdalawang isip si Kang Wo na gawin ito upang ma-interrogate ang bastardong si Nopchen. Nang bumalik na sa katinoan si Nopchen agad nitong tanong kung paano nagawang manalo ni Kang Wo, habang nakapako ang tingin sa nakahandusay at walang buhay na halimaw. Kasabay ng tanong ng lalaki kung sino ang lalaking kaharap niya, napagtanto ni Kang Wo na hindi nito nakikilala ang mask na suot niya, bukod doon hindi niya rin alam na may limitasyon ang Magic Circle, kaya't naisip ni Kang Wo maaaring isa lang tauhan si Nopchen sa mga taong itatapon ng Demon Cult matapos gamitin. Kasabay ng pagtanong kung kailan muling nagsimulang maging aktibo ang Demon Cult sa Korea. Inalis na din ni Kang Wo ang maskarang kanina pa niya suot, dahil ani ay wala din naman itong halaga at di nakikilala ng lalaki. Bago pa sumagot ang lalaki agad na hinawakan ni Kang Wo ang noo nito, dahil base sa mukha ni Nopchen wala siyang balak na magsalita. At katulad ng mga naunang nakaharap ni Kang Wo marahil nilagyan din siya ng restriction sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Demon Cult. Napaliad sa sakit at malakas na napasigaw ang lalaki, kasabay ng pagtanim ni Kang Wo sa kanya ng Authority of Subordination, na naisip niyang tanging paraan upang magawa itong mapaamin. Nang mapasok ng ating bida ang kaloob-looban ng lalaki nakita niya ang mga berdeng bagay sa ugat nitong konektado sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman hindi ito kasing lakas ng Authority of Subordination, ngunit nakamamangha pa ring isipin para kay Kang Wo na may kakayahan itong tumarget ng kaluluwa. Nakaramdam pa ng inis ang ating bida nang muling maisip na gumagamit ng demonic energy ang Demon Cult, upang lagyan ng restriction ang isang tao at upang makontrol nila ito. Sa isang banda matagumpay na naibilang ng ating bida si Nopchen sa kanyang familiar spirit, kasabay ng matagumpay na pagwasak sa nakatago nitong restriction. At bilang kapalit utos ni Kang Wo na sabihin ng lalaki ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Demon Cult. Kwento ni Nopchen bumagsak ang Korean Demon Cult matapos mamatay ni Cardinal Baekhyun, kaya't pinadala ng mga ito ang Apostol of Evil upang magsimula ng panibagong branch. Naitanong naman ni Kang Wo kung bakit mukhang binabantayan ng Demon Cult nag-Korea. Gayong mas komportable naman kung sa Russia nila gagawin ang pag-summon, dagdag pa ni Kang Wo na hindi na gumagana ng maayos ang Korea, maging ang mga sa rank gate na naruroon. Nakayukong pahayag naman ng lalaki na hindi niya alam ang eksaktong dahilan, ngunit alam niyang itinuturing ng cult ang Korea bilang mahalagang teritoryo. Itinuro naman ni Kang Wo ang isang nagliliwanag na bagay sa likuran, kasabay ang tanong kung ito ba ang may kagagawan kaya't patuloy na bukas ang gates. Sagot naman ni Nopchen na walang kinalaman ang pagkakalat nila ng Fisher Seeds sa Korea. Dahil itinuturing ng cult na importanteng teritoryo ang Korea kaya't minamarkahan nila ang gate sa pamamagitan ng Fisher Seeds, kasabay nito ang patuloy na paghina ng Gaia System. Batid ni Kang Wo na hindi lang Korea ang kasama sa plano ng mga ito, na marahil pinakadahilan bakit nila mag-isang ipinadala si Nopchen sa Daegu para tumayong backup card. Utay-utay pang lumapit si Kang Wo sa Fisher habang naiisip na hindi maganda ang sitwasyon, ngunit dapat pa din siyang matuwa dahil posibleng ang planong ito ay pumapaikot lang sa mundo. Sa ganung kalagayan maaari siyang humingi ng tulong mula sa mga Guardians, at marami pang tao ang handang tumulong sa kanya. Habang masuring pinagmamasdan ng Fisher tanong ni Kang Wo sa lalaki, kung saan posibleng itinanim ng cult ang sinasabi nitong Fisher Seed. At kung sino ang nagtanim nito. Sagot naman ni Nopchen na pareho niyang hindi alam at hindi sigurado sa bagay na iyon. Napasinghap na lang si Kang Wo dahil halata naman sa itsura ni Nopchen na hindi nito malalaman ang ganoong mga impormasyon.
Dahil doon wala siyang ibang aasahan kundi mag-imbestiga mag-isa. Kasabay ng pagkapit ni Kang Wo sa Fisher agad niyang ginamit ang Authority of Insight upang mag-imbestiga, ngunit imbes na mahanap lang ang pinanggalitan ng Fisher Seed ay nagawa niya itong i-handle. Habang nakapikit naiisip pa ni Kang Wo na bagaman kunting matagumpay ang ginawa niya hindi gaya sa Magic Circle, mukha naman itong walang kwenta para sa kanya dahil walang anumang maramdamang kakaiba. Ngunit bigla siyang napamulat nang mapagtantong may kakayahan ang Fisher Seed, na mas lalong mapahina ang Gaia System. Kaya't kasabay ng pag-iisip na gamitin ito sa kanyang katawan, sinimulang obserbahin ni Kang Wo ang enerhiya ng Fisher Seed. Binalot ng kuryente ang katawan ni Kang Wo indikasyon ng malakas na enerhiya ng kapangyarihan, at matapos ito sandali niyang pinagmasdan ang nagliliwanag na palad, dahil maging siya ay hindi makapaniwala sa kakaibang Senador Saiyan na nararamdaman.